Matapos makamit ang kasarinlan ng Pilipinas, nagsimula na ring maitatag ang mga unang ahensya at departamento ng pamahalaan. Mga institusyon ngayoy kinikilala na sa iba't ibang pangalan, kasabay ang paglawak ng kanilang responsibilidad at espesyalisasyon. Tugma sa daloy at paglipas ng panahon para sa isang matibay at matatag na republika. Secretariship of the War and Navy. Ang ahensyang ito ay kasama ring naitatag dahil sa konstitusyon ng Malolos. Subalit, hindi gaya ng iba pang departamento, muli lamang itong naitatag noong 1939 sa ilalim ng Department of National Defense sa panahon ng Commonwealth. Itinatag din ang Akademya Militar na mas kilala natin ngayon bilang Philippine Military Academy, ang nag-iisang paaralan para sa mga nais magsundalo at iba pang unipormadong sektor ng pamahalaan. Kabilang din ngayon sa pangkat na ito ang National Security Council. Secretariship of Public Instruction. Isa ang ahensyang ito sa mga kapulungang nabuo mula sa konstitusyon ng Biak na Bato. Sa ilalim ng Kongreso ng Malolos, itinatag ang Universidad Literaria y Científica de Filipinas sa Navotas noong ika-19 ng Oktubre 1898. Kalaunan, inilipat ito sa Malolos, malapit sa Baraswain Church. Ngayon, kinabibilangan na ito ng Department of Education, Department of Science and Technology, Commission on Higher Education, National Commission for Culture and the Arts, University of the Philippines System, at Philippine Space Agency. Secretariship of Public Works and Communications. Matapos ideklara ang Araw ng Kalayaan at sa pamamagitan ng Organic Decree ni General Emilio Aguinaldo, nabuo ang Secretariship of Public Works and Communications dahil sa pangangailangan noong panahon ng revolusyon tulad ng pagtatayo ng mga kuta at trinsera upang magtagumpay sa pakikipaglaban. Sa ngayon, 3 departamento ang umusbong mula rito, ang Department of Public Works and Highways, Department of Information and Communications Technology, at ang Department of Transportation. Secretariship of Agriculture, Industries, and Commerce. Nabuo ang Secretariship of Agriculture, Industries, and Commerce mula sa ilalim ng Malolos Constitution. 11 araw mula nang ideklara ang Araw ng Kalayaan. Ang pagkabuo nito ay upang matugunan ang lokal na industriya at mapalago ang kalakalang panlabas. Sa kasalukuyan, ito ay pinapangunahan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry, kasama ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Agrarian Reform, Department of Tourism, Department of Energy, Anti-Red Tape Authority, at Climate Change Commission.
Secretariship of the Interior. Sa Kongreso ng Malolos, nabuo ang Secretariship of the Interior sa pamumuno ni Teodoro Sandico bilang bahagi ng Council of Government. Sa paglipas ng panahon, naidagdag na rin ang Police and Internal Order, Local Government, and Community Development. Ngayon, ito na ang Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Department of Health, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, Department of Human Settlements and Urban Development, Metro Manila Development Authority, National Commission on Muslim Filipinos, Office of the Solicitor General, Technical Education and Skills Development Authority, at ang Philippine Competition Commission. Secretariship of Finance. Nauna itong maitatag bilang Treasury Department sa ilalim ng konstitusyon ng Biak na Bato at kalaunan ay naging Secretariship of Finance sa konstitusyon ng Malolos. Sa ngayon, ang mga ahensyang ito ay ang Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority, Mindanao Development Authority, Governance Commission for GOCCS, Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR, at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Secretariship of Foreign Relations. 11 araw matapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas, itinalaga si Apolinario Mabini bilang kauna-unahang kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas. Isa sa mga unang departamentong nabuo sa ilalim ng unang Republika ng Pilipinas. Kinilala ang pangangailangan at kahalagahan ng kagawaran upang maipakilala ang Pilipinas sa ibang bansa bilang isang bagong gobyerno na may sariling soberanya at upang mapaigting ang ugnayang panlabas nito. Ito na ngayon ang Department of Foreign Affairs. Supreme Court of Justice. Sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, nagtakda ng kataas-taasang hukuman na may kapangyarihang panghudikatura. Si Apolinario Mabini ang nagsilbing punong maestrado. Ngunit, hindi ito tunay sa katuparan dahil sa digmaang Pilipino-Amerikano. ika-11 ng Hunyo 1901 nang maitatag ang kasulukuyang Korte Suprema sa pamumuno ni Cayetano Arellano. Sa kasalukuyan, ang Korte Suprema ay alinsunod sa 1987 Philippine Constitution.
National Assembly. Nagpulong ang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan noong ika-15 ng Setyembre 1898. Formal itong tinawag na unicameral na kapulungan ng mga kinatawan ng bansa. Sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, nagtalaga ng mga kinatawan mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may dalawang sangay ng lehislatura, ang Senado at ang Kongreso. Ang mga sangay na ito ay may kapangyarihan gumawa at mag-amyenda ng mga batas para sa kapakanan, kaligtasan at karapatan ng bawat Pilipino. Office of the President of the Republic of the Philippines. Naitatag ang Office of the President noong 22 ng Marso taong 1898, kasabay ng paghalal kay General Emilio Aguinaldo, Presidente ng Philippine Revolutionary Government bilang bunga ng Tejeros Convention. Bagaman ginamit na ang salitang presidente, ang posisyon bilang presidente ay formal na pinagtibay sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, kung saan si Emilio Aguinaldo ang hinirang na kauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas. Tanggapan ng Pangulo, may lakad dyan! Lulan ng prahon o bangkang binabagtas ang ilog Pasig. Madadaanan ng mga naglalakbay ang isang prominenteng bahay na nasa Pampang at sasabihin, may lakad dyan! Na isang tanyag na Malacanang na kinaroroonan ng Pangulo o ang Bahay Pangulo. Ang tanggapan ng Pangulo ay itinatampok ng isang tradisyonal na prahong naglalakbay sa ilog Pasig. Mayroon itong dalawang makulay na layan sa kulay ng mga habi ng iba't ibang bahagi ng kapuluan. Sa bangka, suot ng mga katutubo ang kanilang tradisyonal na puto o pangulo o anumang bagay para sa ulo na maaaring tumukol sa Ilocanong katuko, ang Tagalog na salakot o ang pagobong tangkulo na kumakatawan lahat sa kapangyarihan at prestihiyo. Ipinagdiriwang ng sambayan ng Pilipino ang kanilang dakilang kasaysayan at kultura sa awit at sayaw sa kanilang pagdaan sa Malacanang. May lakan dyan! Ang float ng Inang Bayan. Habiling ang tawag sa Inang Bayan float na binubuo ng mga salitang habi, habilin at linang. Hango ito sa disenyo ni Diego Imao nang manalo siya sa paligsahan para sa float ngayong araw ng Kalayaan. Binubuo ito ng 4 na pangunahing anyo, si Inang Bayan at ang kanyang 3 anak na sina Luzon, Visayas at Mindanao. Dala ang mensaheng makabansa, makakalayaan at ang higitan ng pakikibaka ng mga Pilipino upang ipaglaban ito. Nag-iiba rin ng kulay ang mga manaalong disenyo nito na kumakatawan sa ating mga bundok at kabukiran, ating bughaw na kalangitan, ating mga karagatan at iba pang mga katubigan, at ang alab ng revolusyon para sa ating kalayaan. Kuha sa malaking bangka na Karakoa, sumasakay sa mga alon ng kasaysayan si Inang Bayan at hinaharap ang anumang pagsubok na darating sa ating bansa. Nilalarawan ng mga katutubong materyales na gamit ng Inang Bayan float ang Luz Viminda, na mayroong samot-saring habing nagsasalaysay kung papaano nagkaisa ang ating bayan sa ating iisang pakikibaka tungo sa ating kalayaan. Kasama ang patuloy nating pag-ambag sa diwa ng ating bansa habang pinananatili ang ating pakikiisa sa kalikasan at kapaligiran. Iminumungkahi ng Inang Bayan float na ipakita ng ating bayan ang patuloy nitong pagsulong dala ng ating kasaysayan. Ating taong bayan,
ating kultura tungo sa hangaring pagkakaisa ngayong ginugunita natin ang Araw ng Kalayaan. Kasama sa float ay sina Ara Arida, Miss Universe 2013 third runner-up para sa Luzon, Maria Gigante, Universal Woman 2024 para sa Visayas, at si Shaira Ventura, cover model ng Vogue Philippines ngayong April 2023 para sa Mindanao. Gawa ng mga nanalo sa Ternocon ang kanilang mga suot. Mga disenyo ni na Amor Albano para sa Luzon, Bri Esplanada para sa Visayas, at Abdul Gafar para sa Mindanao. Muli mga kaibigan, palakpakan po natin ang mga nagsilahok sa Parada ng Kalayaan! Mabuhay po ang bagong Pilipinas! Mabuhay ang bagong Pilipino! Mabuhay ang malayang Pilipino!